Hi guys, what's up? My name is Sean Wayne and today, halika at pag-usapan natin itong pangalawang episode mo. Actually, hindi naman pangalawang episode. Pangalawang tao, maliban kay Attorney Claire, na napansin na nila at ngayon pinag-uusapan ang conflict of interest ni Idol Rafi. Okay? So kung matatandaan nga po natin, nagkaroon na po dito ng video si Attorney Claire. And she talked about ano nga ba yung mga reasons or yung ano ng conflict of interest ni Idol. Okay? Ngayon, tingnan natin, pakinggan natin yung version naman nila Secretary Paras tungkol sa conflict of interest. May pagkakaiba ba o may pagkakahawig doon sa sinabi ni Attorney Claire? Malalaman kung sino-sino pa in the future ang papatulan nito sa pag-iinarte nitong tao na ito. Parang ano It masabi? might be a personal choice on his part. Pero pag ako senador at may programa ako sa YouTube o biski sa radyo, siguro hindi na muna ako magpuprograma. Kasi yung hearing niya nag-i-extend dun sa media. That brings us to the issue of conflict of interest. Boom. Okay? Issue of conflict of interest. Pakinggan naman natin dito si Attorney Claire. Apa natin ngayon ay yung mga naging admission ni Senator Raffy Tulfo at ang mga records na maaari magsabi na may conflict of interest sa kanyang pagiging senador at sa kanyang pag-host. Ang pagpapatuloy ni Senator Raffy Tulfo sa pag-host sa RTIA habang siya ay kasalukuyang senador or public servant ay masasabing may conflict of interest. Ang unang pag-amin ni Senator Raffy Tulfo na ang may-ari ng mga videos na ina-upload sa RTIA ay pag-aari ng RTIA Foundation. Kaya yung mga YouTube channel at FB account na may income ay pag-aari ng RTIA Foundation. Ang RTIA Foundation ay pag-aari naman nila. Si Senator Raffy Tulfo bilang President at si Congresswoman Jocelyn naman ay ang Treasurer. Inamin naman si Senator Raffy Tulfo yung kanyang setup. Happy naman daw siya. Mondays to Wednesdays, sa Senado siya. Thursdays to Fridays, sa radyo siya. Okay, balikan natin to sila Secretary Paras. Mayroong isang instance dito kay yung director ba or supervisor ng PUBG na in-interview niya. Tinatakot niya sa labas. In-interview niya sa radio program niya. Since ayaw dahil naghintay pa ng go signal. Siyempre may amo yun yung secretary. Yes. Sir, hindi mo na sabi niya, sige. Magpapile ako ng resolusyon, iko-contempt kita. Sa Senate, iko-contempt kita. Ikaw ang personalistahan ko, sabi pa niya. Radio program yan. Pare, ginagamit ko yung radio program mo para kumalap ka ng maraming pera sa YouTube. Pinapapopular mo yung And that's conflict of interest when you use your influence and power as senador para takutin mo yung mga you're using your power to enhance your career as an announcer. Well, you have a monetary consideration. Well, you have a monetary consideration. Kasi tuwing nag-action ka, nagtutulpo ka, gumagana yung YouTube yung metro mo. Tapos gagamitin mo yung pagkasenador mo para takutin ito, para makakuha ka pa ng ibang mga information. Kung itong tao na ito hindi sasagot, tatakutin mo na ngayon bilang senador ka na, sige, so that you can get more information. And you use those information to enhance your career as an announcer. Hindi ba? Masamang tema yan. Masamang aksyon yan. You're using your senator where you are paid by the government, where you are paid by the people's money. Tapos, tatakutin mo iko-contempt. Di ba? Di ba conflict of interest yan? Tama ka nga, paring ulitin mo nga yung sinasabi mo.
Yeah, na kung ikaw ay merong lalo na yun, napakataas ng katungkulan mo sa gobyerno, ha? You are in fact in the top bracket of the three branches of government, no? Kumbaga, cabinet level sa executive, sa judiciary, nandiyan ka na sa Court of Appeals pataas, dito naman sa legislative, you're on the level of a congressman or a senator. Bakit tuloy-tuloy pa yung radio program at social media program? And you're being a senator to instill fear Oo. among your resource persons in your radio program. Para makakalap ka ng mga ibang information, sasabihin mo, i-contempt kita, ipapakulong kita pag hindi ka... Juris yun eh. Pag hindi ka magsasalita dito. Bakit sinabihan niya yung PAMBI official? And that is not the only time. He's been doing that several times already during the time when he was already senator. Foul yan, pare. That's foul. Anyway, pagkinggan natin si Marlica kung anong assessment niya sa ugali mo, Mr. Tulfo. Marlica. Okay. So, basically, I'm not going to touch that part na, but focus lang tayo dito sa sinabi ni Secretary Paras. Now, hindi lang si Attorney Claire, hindi lang ang mga netizens na under sa community ng Kabatas, Kayubi, no? Kabugera, Kaarmado, di ba? Mga katambay. Hindi lang po sila ang nakakapansin ng conflict of interest. Diba? Wala tayong boses eh. Tingin nila wala tayong but one of the biggest question I have, I find it very impossible na hindi alam ng legal team ni Raffy Tulfo itong sinasabi nila Secretary Paras at saka nila Attorney Claire. Okay? Sa tingin nyo ba itong dalawang to napapanood si Attorney Claire? We don't know. Gaano pa kalalaking tao, gaya ng mga taong ito, ang makakapagsalita tungkol sa conflict of interest na sinasabi tungkol nga sa ginagawa ni Raffy Tulfo. Given naman na hindi lang si Raffy Tulfo ang gumagawa niyan, even yung kapatid niya si Erin Tulfo is meron pa ring programa. No? Mga Cayetano, may programa din. Pero kasi sa pagkakaalam ko, the last time I checked, ang mga Cayetano po, yung issue nila sa programa nila, hindi po nila binibitbit sa Senate. Diba? Nagsistay lang yun doon sa programa nila. Na unlike itong si Raffy Tulfo, as we all know, marami rin naman na tayo nakakita, gaya nga na sinabi rito ni Secretary Paras, maraming beses nang binibitbit ni Raffy Tulfo ang issue sa RTIA papunta sa Senado. Diba? Imagining mo, ultimo yung issue, no? Kakakita ko lang kanina, nung binaypas na general. Ngayon nasa Senate na rin. Para ano? Para saan? Para tuloy lang nangyayari ang Senado ngayon. Tuwing nagkakaroon ng mga Senate inquiry at Senate hearing, ginagamit na para mamahiya ng mga public officials. Whether or not tama yung kanilang sinasabi. Diba? Imagine mo, no? One of the things nga kung bakit daw in-establish ang mga administrative agencies is because ang gobyerno daw, even the judiciary, especially those administrative agencies na mayroong quasi-judicial function, nire-respeto po nila ang mga desisyon ng mga quasi-judicial, mga administrative agencies na may quasi-judicial functions. Bakit? Because of their expertise. Even the judiciary themselves, nire-respeto nila ang desisyon ng mga government agencies or administrative agencies na may quasi-judicial functions. Dahil nga sa expertise. So basically, pag nagpatawag ka ng tao dyan sa loob ng Senado, kaya mo nga sila kinukuha ang research person because of their
expertise. 'Di ba? Pero ilang beses na ba tayo nakanood? Okay? Ng mga Senate hearing nila, Senate inquiry nila, napapahiya itong mga experts sa mga taong hindi experts. It's very pathetic. The irony of it. Diba? Ano-ano na ba ang batas na nagagawa nila dyan sa mga papatawag nila sa Senate inquiry na yan? O ngayon, yung pinaka-latest, pinatawag yung police. Ay, yung general na binaypas ang promotion dahil hindi lang nakakasupport. Bakit yun iniimbestigahan dyan? Para saan? Para ano? May ginawa ba yan na mali, administratibo? Kailan yun ang reklamo? Diba? Meron lang naman na present case yan, annulment case. Bakit hindi kasuhan ng vowsy ng asawa, ng dating asawa? Diba? Bakit kailangan yung dalhin dyan sa Senado? For what? Anong batas ang gagawin nyo? Plano nyo bang i-repeal o i-amend ang vowsy? Diba? Yan ba gusto nyo mangyari? Kaya nyo iniimbestigahan yan. Meron ba kayong gustong idagdag? Dami nga nating batas, hindi nagagamit eh. Marami rin tayong mga batas na inaabuso. Oh. So, sino yung susunod na tao na magsasalita at i-call out si Idol sa kanyang conflict of interest? Sino pa kaya sa tingin niyo? Ano kaya susunod dyan? Diba? Anyway guys, again, maraming salamat sa panonood. Please don't forget to subscribe, like, at i-comment nyo na rin ang inyong opinion tungkol dito. Sa tingin nyo, masusundan pa ba ang pagko-call out kay Idol sa kanyang conflict of interest? Diba? Balikan natin, bakit years ago, lumapit na yan sa kanya. Lumapit na kay Idol yan si Mrs. Sevilla. Ngayon, nagpapakita ulit sa Senate. Para saan? Para ano? Hindi ba pagwawaldas na ng kaban ng yaman? Pagwawaldas na? Wala bang proper courts or government agencies or administrative agencies na mag-handle nitong issues ni Mrs. Sevilla tsaka ni General Sevilla? Kailangan pa talagang bitbitin dyan sa Senado. Diba? From RTIA, now punta na naman sa Senado.